isang basura, isang pabigat. Iyan ang tingin mo sa akin, Denzel, habang suot mo ang relong binili ko gamit ang pawis ko. Habang nilalasap mo ang rangya sa bahay na pangalan ko ang nakatala. Pinagtatabuyan mo ako para sa isang babaeng akala mo'y diamante, pero tanso lang pala. Ngayong pirmahan na ang papeles ng diborsyo, bitbitin mo na ang lahat ng yabang mo. Pero tandaan mo ito, ang langit na tinitingala mo ngayon, ako ang may-ari. Kaya mo bang mabuhay kapag gumuho na ang mundo mo? Simulan na nating bilangin ang iyong pagbagsak. Itapon mo na ang mga gamit niya, Nay. Pagod na akong mag-alaga ng pabigat. Wala na tayong mapapala sa babaeng iyan diyan, kundi ang ubusin ang perang pinaghihirapan ko para lang sa mga gamot niyang wala namang bisa. Ang boses ni Denzel ay parang matalas na patalim na humiwa sa malamig na hangin ng kusina. Rinig na rinig ni Amara ang bawat salita mula sa likod ng pader. Bawat kataga ay punong-puno ng pagkasuklam na tila ba hindi siya ang asawang nangako ng katapatan sa harap ng dambana. 10 taon na ang nakalilipas. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang hinahalo ni Amara ang paboritong sinigang ni Denzel. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang sandok. Isang hapdi ang gumuhit sa kanyang mga kaso-kasuan, ang kapalit ng pagliligtas niya sa buhay ni Denzel mula sa isang malubhang aksidente noon na naging sanhi ng kanyang tila panghihina ngayon. Sa bawat hiwa niya ng labanos at bawat paghimay ng kangkong, pagmamahal ang kanyang inilalahok sa pag-asang balang araw ay makikita ng asawa ang kanyang halaga sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan. Ngunit ang mainit na singaw ng niluluto niya ay hindi sapat upang painitin ang kanyang nanlalamig na puso. Binitawan niya ang sandok. Walang tunog ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa ibabaw ng kumukulong sabaw. Denzel, anak, huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka ng asawa mo. Ang boses naman ni Aling Remedios ang sumunod, ngunit walang bahid ng pag-aalala ang tono nito. May halong biro at pang-udyok pa. Pero tama ka na naman. Masyado na tayong naging mabait sa kanya. Isipin mo, ilang taon na siyang nakasandal sa balikat mo. Kung sa iba ka napunta, baka mas malaki pa ang bahay natin ngayon. Pumasok si Amara sa sala. Bit-bit ang mangkok ng sabaw na nanginginig sa kanyang mga palad. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagtitimpi. Nang makita siya ni Denzel, walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa mukha ng lalaki. Sa halip, ang kanyang mga mata ay rumihistro ng matinding pagkairita. Naririnig mo naman pala, Amara. Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan pa. Sabi ni Denzel, sabay tayo mula sa sofa. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at marahas itong inilapag sa hapagkainan. Pirmahan mo yan. Diborsyo. Ayoko na, Amara. Pagod na akong maging caregiver mo. Gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Kasama ang taong marunong magpahalaga sa akin. Isang matinding pait ang lumutang sa lalamunan ni Amra. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaalala rito na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan nito, ang kotseng ipinagmamalaki nito, at ang bahay na tinitirhan nila ay bunga ng kanyang mga lihim na sakripisyo at mga korporasyong itinayo niya sa anino ng katahimikan, ngunit ang boses niya ay tila nawala, nabaon sa ilalim ng bigat ng kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Aling Remedios kay Amara. Kinuha ang mangkok mula sa kanyang kamay, ngunit hindi upang tulungan siya. Inilapag nito ang pagkain sa mesa nang may pag-ismid. Mahiya ka naman sa sarili mo, Amara. Tingnan mo ang anak ko, matikas, matagumpay. Samantalang ikaw, pabigat na, may sakit pa. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng bahay na ito. Bumagsak ang paningin ni Amara sa divorce papers. Ang bawat letra ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat pintig ay isang saksak ng katotohanang
Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay itinapon lamang sa basura. Inangat ni Amara ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, ang kanyang paningin ay hindi na puno ng pagsusumamo, kundi ng isang malamig at madilim na kislap. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig, ay biglang kumalma. Denzel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit nanunuot ang talim. Sigurado ka na ba rito? Kapag pinirmahan ko ang papel na ito, wala nang balikan. Ang lahat ng tinatamasa mo ngayon, ang lahat ng akala mo ay sayo, ay mawawala sa isang kurap lang. Tumawa ng malakas si Denzel, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong sala. Mawawala? Amara, gising. Ako ang bumubuhay sa'yo. Ikaw ang mawawalan, hindi ako. Ngayong gabi, gusto kong lisanin mo ang bahay na ito. Isama mo na ang lahat ng mga gamot mo at ang malas na dinala mo sa buhay ko. Tumalikod si Denzel at pumasok sa kwarto. Iniwan si Amara na nakatayo sa gitna ng sala, mag-isa sa ilalim ng liwanag ng bumbilya na tila naging saksi sa kanyang pagkapahiya. Ang katahimikan sa paligid ay naging bingi. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang nagpapaalala sa kanya na ang mundo ay patuloy pa ring umiikot. Habang nakatingin sa nakasarang pinto, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Amra. Gaano kaya kabilis guguho ang langit na tinitingala ni Denzel kapag nalaman niyang ang lupang tinituntungan niya ay pag-aari ng babaeng itinuring niyang basura? Hindi nagtagal matapos ang masakit na komprontasyon, natagpuan ni Amara ang sarili sa loob ng kanilang silid. Ang silid na naging saksi sa kanyang mga gabing puno ng pag-aalaga kay Denzel noong ito ay may sakit pa. Ngunit ngayon ay tila naging isang malamig na selda. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pag-iimpake ng kanyang iilang pirasong damit sa isang lumang maleta, nararamdaman niya ang matalas na titig ni Aling Remedios na nakasandal sa hamba ng pinto. Siguraduhin mong wala kang kukunin na hindi sa'yo, Amara. Ang boses ng biyen ay puno ng hinala at pangahamak. Iyang mga alahas na suot mo, iyang mga mamahaling gamit na binili ng anak ko, iwan mo lahat iyan. Hindi mo deserve ang anumang bagay na galing sa pawis ni Denzel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara habang hinahaplos ang isang maliit na kwintas na may pendant na krus, ang tanging bagay na natira mula sa kanyang tunay na mga magulang. Hindi alam ni Remedios na ang lahat ng pawis ni Denzel na ipinagmamalaki nito ay galing sa mga kontratang aprobado ng mga kumpanyang pag-aari ni Amara sa ilalim ng ibang pangalan. Ang bawat sentimong ipinambili ng mga kagamitan sa bahay na yon ay dumaan sa kanyang mga kamay bago pa man mahawakan ni Denzel. Huwag kayong mag-alala, Nay. Mahinahon ang boses ni Amara pero may lalim ng puot na hindi maikakaila. Wala akong kukunin na kahit anong bagay na may kinalaman sa inyo. Dahil sa totoo lang, wala naman talagang halaga ang lahat ng narito kung ihahambing sa sinayang ninyong katapatan. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa labas ang bumasag sa katahimikan. Narinig ni Amara ang masayang boses ni Denzel, ngunit may kasama na itong ibang tinig. Isang matining at malanding tawa ng isang babae. Tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Amara ang realization. Hindi pa siya nakakaalis, ngunit dinala na ni Denzel ang kanyang kapalit. Dali-daling lumabas si Amara sa sala, bitbit ang kanyang maleta. Doon, nakita niya si Denzel na may nakaangkla sa braso. Isang babaeng mas bata, nakasuot ng hapit na pulang damit, at may mga matang puno ng tagumpay habang nakatingin sa kanya. Ito si Cheska. Amara, hindi ka pa ba tapos? Tanong ni Denzel nang walang bakas ng hiya. Hinaplos niya ang buhok ni Cheska sa harap mismo ng kanyang asawa. Gusto na naming magpahinga ni Cheska. Nakakapagod ang maghapon sa mall at ayaw kong maabutan pa kami ng dumi sa loob ng bahay na ito. So, siya pala ang dahilan? Tanong ni Amara
Ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Cheska. Siya pala ang pinalit mo sa asawang nag-alaga sa'yo nung hindi ka pa makalakad. Tumawa si Cheska, isang tawang tila nangaasar. Ang drama mo naman, Lola. Hindi sapat ang alaga lang sa lalaki. Kailangan din ng ganda at sigla. Tingnan mo ang sarili mo. Parang lantang gulay na pinabayaan sa ulan. Huwag mo nang pahabain ang eksena. Lumayas ka na. Hindi na nakapagtimpi si Denzel. Lumapit siya kay Amara at marahas na hinablot ang maleta nito. Sa isang malakas na pagtulak, itinulak niya si Amara patungo sa pintuan. Nawalan ng balanse si Amara dahil sa kanyang mahinang pangangatawan at ang kanyang siko ay tumama sa gilid ng mesa na nagdulot ng isang matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang likod. "Umalis ka na!" Sigaw ni Denzel habang binubuksan ang pinto. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa pait na nararamdaman ni Amara. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanyang manipis na damit. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, malamig at malupit. Inihagis ni Denzel ang kanyang maleta sa putikan sa labas. At bago pa man makapagsalita si Amara, ang malakas na pagbagsak ng pinto ang tumapos sa 10 taon ng kanyang buhay bilang isang Villanueva. Nakatayo si Amara sa gitna ng dilim, sa ilalim ng hagupit ng bagyo. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha habang nakatingin siya sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Ang bahay na siya ang nagbayad, ngunit ngayon ay pinagsasaluhan ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pares ng naglalakihang ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang sumulpot sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa baha ay unti-unting lumalapit. Isang itim at marangyang luxury car ang huminto sa mismong tapat ni Amara. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang lumabas. Bitbit ang isang malaking payong upang protektahan si Amara mula sa ulan. Yumukod ito ng malalim, isang senyales ng mataas na paggalang na matagal nang hindi nararanasan ni Amara. "Madam CEO," ang boses ng lalaki ay puno ng formalidad at katapatan. "Hinihintay na po kayo ng Board of Directors sa Cebu. Ang inyong helicopter ay handa na. Panahon na po para bawiin ang lahat ng sa inyo." Dahan-dahang inangat ni Amara ang kanyang ulo. Ang panghihina sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng humamak sa kanya. Habang sumasakay siya sa sasakyan, hindi niya nilingon ang bahay ng mga Villanueva. Sa kanyang isipan, isang sumpa ang nabuo. Ang ulan na ito, ang huling luhang sasayangin niya para sa kanila. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghinga ni Amara at ang mahinang ugong ng makina habang binabaybay ang kalsada patungo sa sentro ng lungsod ng Cebu. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na tila mga kristal na nag-uunahang bumagsak. Ang init na nagmumula sa heater ng sasakyan ay unti-unting tinutunaw ang ginaw sa kanyang balat. Ngunit ang yelo sa kanyang puso ay nananatiling matigas. Hinawakan ni Amara ang malambot na tela ng tuwalyang ibinigay ng kanyang asistenteng si Marcus. Sa bawat haplos niya sa kanyang braso, naaalala niya ang bawat pasa, bawat sakit at bawat pangungutya na tinanggap niya sa loob ng 10 taon. 10 taon niyang itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil lamang sa isang pangako ng pag-ibig na sa huli ay isa palang malaking kasinungalingan. "Madam, diretso na po tayo sa penthouse ng Cresta Tower," mahinahong sabi ni Marcus habang nakatingin sa rearview mirror. "Nakahanda na rin ang iyong mga gamot at ang doktor na titingin sa inyong mga tinamong galos." "Salamat, Marcus," maikling sagot ni Amara. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pag-aalangan, ngayon ay naging kasing talim na ng isang nagbabagang bakal. "Tawagan mo ang legal team. Gusto kong ihanda ang lahat ng dokumento
para sa pagbawi ng mga ari-arian na nasa ilalim ng pangalan ni Denzel Villanueva. Ang bahay, ang mga sasakyan, at maging ang pwesto niya sa kumpanya. Kukunin ko ang lahat. Pagdating sa Cresta Tower, ang pinakamataas at pinakamarangyang gusali sa buong lungsod, ang mga gwardiya at empleyado ay sabay-sabay na yumukod nang pumasok si Amara. Wala na ang basang damit at ang anyong kaawa-awa. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, mabilis siyang nagpalit ng isang kulay itim na silk dress na tila baluti ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha, bagaman may bahid pa ng pamumutla, ay nagpapahayag ng isang awtoridad na walang sino man ang makakatanggi. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina na abot hanggang kisame kung saan tanaw ang buong ningning ng Cebu. Sa salamin, hindi na niya nakikita ang may sakit at mahinang asawa ni Denzel. Ang nakikita niya ay si Amara Villanueva, ang utak sa likod ng bilyon-bilyong halaga ng mga transaksyon sa rehiyon. Marcus, tawag niya habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang kumpanya ng transportasyon na pinamamahalaan ni Denzel, gaano kalaki ang utang nila sa ating korporasyon. Ayon sa record, Madam, dahil sa maling pamamalakad at mga personal na gastos ni Mr. Villanueva, kailangan nila ng agarang puhunan upang hindi sila tuluyang mabankrupt. Ang Cresta Holdings ang humahawak sa 70% ng kanilang mga shares sa pamamagitan ng mga shell companies. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Huwag ninyong putulin agad ang kanilang linya ng supply. Gusto kong hayaan silang umasa. Bigyan niyo sila ng kaunting pag-asa na makakaahon sila para kapag binunot ko na ang suporta, mas masakit ang pagbagsak. Gusto kong maramdaman ni Denzel kung paano mawalan ng lupa na tinituntungan tulad ng ginawa niya sa akin kaninang gabi. Samantala, sa loob ng dating bahay ni Amara, abala si Denzel at Cheska sa pagbubukas sa doon ng isang bote ng mamahaling wine. Ang tawanan nila ay umaalingaungaw sa sala. Tila ba ipinagdiriwang ang isang dakilang tagumpay. Sa wakas, Denzel, malinis na ang bahay na ito, sabi ni Cheska habang humihilig sa balikat ng lalaki. Wala na ang amoy ng gamot at ang mukha ng babaeng iyon na parang palaging mamatay. Hayaan mo na siya, baby. Ngayon, magagawa na natin ang lahat ng gusto natin. Bukas na bukas din, bibili tayo ng bagong sasakyan para sa'yo. Malaki ang bonus na aasahan ko mula sa kumpanya dahil sa bagong kontrata na pinirmahan ko. Mayabang na sagot ni Denzel. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay biglang nabasag nang tumunog ang telepono ni Denzel sa ibabaw ng mesa. Ang paulit-ulit na tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Nang makita ni Denzel ang pangalan ng tumatawag, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang manager ng bangko. "Hello? Bakit napatawag kayo ng ganitong oras?" tanong ni Denzel, pilit na pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. "Mr. Villanueva, pasensya na sa pag-abala, ngunit may kailangan po kaming ipaalam sa inyo. Ang boses sa kabilang linya ay seryoso at walang emosyon. Ang inyong personal mortgage at ang credit line ng inyong kumpanya ay bigla ang kinansela ng inyong garantor. Dahil dito, ang inyong bahay at ang lahat ng inyong mga sasakyan ay isa sa ilalim sa foreclosure simula sa susunod na 48 oras kung hindi nyo mababayaran ang buong halaga ng utang." Naniga si Denzel sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang dulas sa kanyang mga daliri hanggang sa tumama ito sa sahig, nabasag, at ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet na tila sariwang dugo. "Anong garantor? Sino ang garantor ko?" Nauutal na tanong ni Denzel habang ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. "Ang Cresta Holdings po, Mr. Villanueva, at ang utos ay nanggaling mismo sa kanilang bagong luklok na chairperson.
Ang bawat piraso ng nabasag na kristal sa sahig ay tila sumasalamin sa mukha ni Denzel na unti-unting nilalamon ng takot at kalituhan. Ang pulang alak na kumalat sa carpet ay nagmistulang isang mantsa na hindi na mabubura, katulad ng katotohanang nagsisimula nang gumuho ang kanyang pinaghirapang mundo. Denzel? Ano ba yon? Sino ang tumawag? Inis na tanong ni Cheska habang pinapagpaga ng kanyang mamahaling damit na bahagyang natilamsikan ng alak. Wala sa kanyang boses ang pag-aalala, kundi ang yamot dahil sa naantala nilang pagsasaya. Hindi nakasagot agad si Denzel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, mahapdi at tuyot. Ang bangko, kukunin daw nila ang bahay. Ang Cresta Holdings, bigla nilang binawi ang suporta sa kumpanya. Hindi ito maaari. May pirmahan kami ng kontrata. Mula sa itaas ng hagdan, mabilis na bumaba si Aling Remedios na may hawak pang pamaypay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala, ngunit hindi para sa kapakanan ng anak, kundi para sa kanyang sariling marangyang pamumuhay. Ano ang sinasabi mo, Denzel? Paanong kukunin ang bahay? Saan tayo titira? Huwag mong sabihing nagbibiro ka lang. Nay, tumawag ang manager. May 48 oras lang tayo para bayaran ang milyon-milyong utang na hindi ko alam kung paano lumobo ng ganoon kabilis. Sigaw ni Denzel habang ang kanyang mga kamay ay marahas na ginugulo ang kanyang buhok. Habang nagkakagulo ang mga Villanueva sa loob ng bahay na puno ng kasakiman, sa tuktok ng Cresta Tower, nakatayo si Amara sa harap ng isang malawak na monitor. Pinagmamasdan niya ang graph ng stock market kung saan ang kumpanya ng transportasyon ni Denzel ay unti-unting bumubulusok sa kulay pula. Hinawakan ni Amara ang kanyang siko na kanina lamang ay tinulak ni Denzel. Masakit pa rin ito. Bawat pintig ng kirot ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang dambana ng sakripisyo kung ang sinasamba mo ay isang Diyos na gawa sa putik. Madam, pumasok si Marcus na may dalang isang maliit na kahon. Ito na po ang mga gamit na kinuha mula sa locker ni Mr. Villanueva sa kumpanya. Kasama na rito ang lahat ng mga dokumentong pinirmahan niya sa ilalim ng pekeng tiwala. Binuksan ni Amara ang kahon. Sa loob nito ay nakita niya ang isang lumang litrato, ang kanilang kasal. Punit-punit na ang mga gilid nito. Kinuha niya ang litrato at walang pag-aalinlangang inilagay ito sa paper shredder. Ang tunog ng dahan-dahang pagkapunit ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang hudyat ng paglaya mula sa nakaraan. Ipadala ang mga sheriff bukas ng umaga, Marcus. Gusto kong makita ng buong subdivision kung paano hatakin ang mga sasakyang ipinangalan sa akin, ngunit ginagamit ng babaeng yon. At siguraduhin mong naroon ang press. Gusto kong malaman ng lahat na ang Cresta Holdings ay hindi tumitira ng hindi formal. Malamig na utos ni Amara. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Cebu ay tila nagdadala ng bagong pag-asa para sa nakararami, ngunit para kay Denzel, ito ang simula ng kanyang impyerno. Habang sinusubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang mga koneksyon sa negosyo, walang sino man ang sumasagot. Ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang paanan ay biglang naging mga aninong hindi mahagilap. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang serye ng malalakas na katok sa kanilang gate ang nagpalingon sa lahat. Ang bawat pagtama ng bakal sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang buksan ni Denzel ang gate, tumambad sa kanya ang dalawang lalaking naka-uniforme. May dalang mga legal na dokumento at isang malaking tow truck na nakaparada sa tapat ng kanilang garahe. Mr. Denzel Villanueva, kami ay mula sa Sheriff's Office. Narito kami para isailalim sa chattel mortgage repossession ang dalawang luxury cars na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Amara Villanueva Cresta. Ang inyong asawa o dating asawa ay naghain ng formal na petisyon para bawiin ang mga ito. Formal na pahayag ng opisyal. Nagulat si Denzel. Anong Cresta? Amara Villanueva lang
Ang pangalan niya. At asawa ko siya. Kaya ari-arian ko rin ang mga yan. Lumabas si Cheska mula sa loob, nakasuot ng pajama at tila bagong gising. Nang makita niya ang tow truck na nagsisimula nang ikabit ang kanyang paboritong pulang sasakyan, nagsimula siyang mag-hysterical. Hoy! Ano ang ginagawa niyo sa kotse ko? Denzel, pigilan mo sila. Iyan ang gagamitin ko mamaya sa parlor. Bitawan niyo yan. Magnanakaw kayo. Sigaw naman ni Aling Remedios habang sinusubukang harangan ang mga lalaki gamit ang kanyang katawan. Ngunit ang mga opisyal ay hindi natinag. Sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimula ng maglababasan at kumuha ng video gamit ang kanilang mga telepono, ang mga sasakyang simbolo ng kayabangan ni Denzel ay dahan-dahang itinaas at hinila palayo. Ang tunog ng kadena na kumakaladkad sa semento ay tila isang malakas na sampal sa dangal ng mga Villanueva. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyang may madilim na bintana ang dahan-dahang dumaan. Mula sa loob, pinanood ni Amara ang bawat segundo ng kahihiyan ni Denzel. Nakita niya ang lalaking dating iniibig na ngayon ay mukhang isang basang sisiw, sumisigaw sa gitna ng kalsada habang pinagtatawanan ng mga tao. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Hindi pa ito ang huli. Ito pa lamang ang unang pahina ng kanyang paghihiganti. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, hinawakan ni Amara ang kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang mamahaling damit, naramdaman niya ang isang tibok ng puso na hindi na nadidiktahan ng takot, kundi ng isang layuning bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito. Isang lumang dokumento mula sa ospital na may petsang 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang nakasulat sa ilalim ng litrato ay nagpatigil sa mundo ni Amara. Akala mo ba ay alam mo na ang lahat ng katotohanan? Tanungin mo si Denzel kung ano talaga ang nangyari sa gabi ng inyong aksidente. Ang kislap ng screen ng telepono ay tila isang maliit na apoy na nagpapasiklab sa mga alaala ni Amara na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang dokumentong nakalarawan ay luma na. May mga mantsa ng panahon, ngunit ang mga pirma at ang medikal na pagsusuri ay malinaw pa rin. Isang pangalan ang nakatatak doon na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng doktor na tumingin sa kanya matapos ang malagim na aksidenteng nagpabago sa kanyang buhay 10 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang hinihimas ang kanyang binti, ang bahagi ng kanyang katawan na madalas manghina at sumakit kapag pagod siya. Ang akala niya, ang pinsalang ito ay bunga ng kanyang kabayanihan upang iligtas si Denzel mula sa nagliliyab na sasakyan. Ngunit ang mensaheng ito ay tila nagsasabing ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Marcus, ang tinig ni Amara ay bahagyang pumiyok. Isang bagay na bihirang mangyari sa harap ng kanyang tauhan. Hanapin mo ang taong nagmamay-ari ng numerong ito. Ngayon din. At alamin mo kung nasaan na ang doktor na ito, si Dr. Arnaldo Reyes. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap. Habang ang bagyo ng pagdududa ay namumuo sa isipan ni Amara, sa lumang bahay ng mga Villanueva, ang tunay na bagyo ng kasakiman ay nagsisimula ng manira. Wala na ang mga mamahaling sasakyan sa garahe. Ang mga bakas ng gulong sa putikan ang tanging naiwang alaala ng kanilang dating karangyaan. Sa loob ng sala, si Aling Remedios ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay panay ang haplos sa kanyang mga gintong alahas, na tila natatakot na pati ang mga ito ay bawiin din. Denzel, anak, hindi tayo pwedeng manatili rito na walang pera. Bulyaw ni Remedios habang nakatingin sa kanyang anak na nakatulala sa kisame. Paano ang pambayad ko sa aking mga utang? Paano ang mga gamot ko
At iyang babaeng iyan, itinuro niya si Cheska na kanina pa nakasimangot sa sulok. Wala na siyang ginawa kundi magreklamo. Akala ko ba ay mayaman ang pamilya niya? Bakit hindi siya ang tumulong sa atin? Nay, tumigil na kayo! Sigaw ni Denzel. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkairita. Lahat tayo ay nahihirapan. Ang Cresta Holdings, kailangan kong makausap ang chairperson nila. Siguradong nagkamali lang sila. Baka akala nila ay wala na kaming kakayahang magbayad. Isang matalas na ideya ang pumasok sa isipan ni Remedios. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng galit, ay biglang nagbago. Naging tila isang maamong tupa na may nakatagong pangil. Denzel, baka naman pwedeng tawagan mo si Amara? Alam mo namang malambot ang puso ng babaeng yon. Sabihin mo, nagsisisi ka na. Sabihin mo, kailangan natin siya. Kahit may sakit siya, marami siyang itinatagong pera mula sa kanyang mga magulang. Gamitin mo ang utang na loob niya sa atin dahil kinuha natin siya kahit na tila baldado na siya. Mungkahi ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng kamandag ng gaslighting. Kinuha ni Denzel ang kanyang telepono. Sa kanyang isip, naniniwala pa rin siyang mahal siya ni Amara. Naniniwala siyang sapat na ang isang sorry para bumalik ang lahat sa dati. Hindi niya alam na ang babaeng iniisip niyang mahina ay ang mismong kamay na bumubunot sa kanyang hininga sa mundo ng negosyo. Sa kabilang dako, habang nakaupo sa kanyang malambot na swivel chair, nakita ni Amara ang pag-ilaw ng kanyang telepono. Ang pangalan ni Denzel ang nakalagay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinayaan niya itong tumunog ng tumunog, tila isang desperadong awit na naghahanap ng tagapakinig. Sa ika-10 ring, sinagot niya ito, Amara. Amara, salamat at sinagot mo. Ang boses ni Denzel ay puno ng pekeng pagsisisi, may kasama pang bahagyang hikbi. Nasaan ka? Nag-aalala na kami ni nanay sa'yo. Patawarin mo ako, Amara. Nabigla lang ako noong isang gabi. Hindi ko sinasadyang itulak ka. Ang totoo, kailangan ka namin dito. Ang bahay. Balisa si nanay. Maraming mga taong nagtatangkang kumuha ng ating mga gamit. Bumalik ka na please. Huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang puso ay hindi na naggagalit, kundi napuno ng isang matinding pagkamuhi sa kababawan ng lalaking ito. Denzel? Ang boses ni Amara ay kalmado, halos bumubulong. Ang bahay na tinutukoy mo ay hindi sa'yo, at ang nanay mo, sabihin mo sa kanya, ang utang na loob na lagi niyang isinusumbat sa akin ay matagal ko nang nabayaran ng labis-labis. Huwag niyo na akong hahanapin bilang ang Amara na inalipusta ninyo. Amara, teka, paano ang mga utang ko? Paano ang kumpanya? May kinalaman ka ba sa ginagawa ng Cresta Holdings? Tanong ni Denzel. Ang tono ay biglang nagbago mula sa pagsisisi tungo sa paghihinala. Denzel, ang katarungan ay parang isang tahimik na ilog. Akala mo ay payapa, ngunit dahan-dahan ka na palang nilalamon ng agos, sagot ni Amara bago tuluyang pinutol ang linya. Eksaktong pagbaba ng telepono, pumasok si Marcos. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang isang envelope na kulay kape. Madam, nahanap na namin si Dr. Reyes. Ngunit may masamang balita. Noong 1 taon pa siya pumanaw, simula ni Marcos. Gayunpaman, iniwan niya ang kanyang mga lumang record sa kanyang nurse. At madam, ayon sa record, noong gabi ng aksidente 10 taon na ang nakalilipas, hindi po kayo ang dinalang may sakit o sugatan. Kayo po ay nasa maayos na kalagayan nang dumating sa ospital. Ang asawa ninyo, si Denzel, ang siyang may malubhang pinsala at nangangailangan ng blood transfusion at operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Anong ibig mong sabihin? Kung wala akong pinsala noon, bakit ako nagkaroon ng karamdaman? Bakit sinabi nilang kailangan kong uminom ng mga gamot na yon habang buhay? Binuksan ni Marcos ang envelope
at inilabas ang isang maliit na bote ng tableta. Dahil ang mga gamot na ibinibigay sa inyo ni Aling Remedios sa loob ng 10 taon ay hindi para sa inyong paggaling. Ito ay mga bitamina na hinaluan ng maliliit na dosis ng lason na nagpapahina sa inyong mga kalamnan at nagdudulot ng kalituhan sa inyong isip. Madam, binalak nilang gawin kayong may sakit habang buhay para hindi nyo matuklasan ng katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang bawat tibok ng puso ni Amara ay tila isang pagsabog. Hindi lang siya pinagtaksilan sa pag-ibig. Dahan-dahan siyang pinapatay ng mga taong pinaglingkuran niya ng 10 taon. 10 taon akong dahan-dahang pinapatay ng mga taong tinawag kong pamilya. 10 taon akong nagbulag-bulagan sa pag-aakalang ang bawat tabletang ipinapakain nila sa akin ay lunas. Yun pala ay lason na uubos sa aking kinabukasan. Ang tinig ni Amara ay halos pabulong, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol na bitay. Hawak niya ang maliit na bote ng tableta na kinuha ni Marcus mula sa kanyang lumang gamit. Ang bote na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa na gumaling. Ngayon ay tila isang malamig na bangkay sa kanyang palad. Nanginginig ang kanyang mga balay, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa puot na nagniningas sa kanyang mga ugat. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, ang bawat gamit ay tila naging saksi sa kanyang pighati. Hinawakan ni Amara ang gilid ng mesa ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naalala niya ang bawat umaga kung saan may ngiting lumalapit sa kanya si Aling Remedios, bit-bit ang isang baso ng tubig at ang mga tabletang ito. Inumin mo na ito, Amara, para lumakas ka, para hindi ka na maging pabigat kay Denzel. Ang tinig ng biyanan ay tila isang echoing nightmare sa kanyang pandinig. Ang bawat pag-aalaga ay isang hakbang pala patungo sa kanyang libingan. Ang bawat haplos sa kanyang likod ay isang paraan para matiyak na hindi siya makakatayo ng mag-isa. Madam, kailangan niyo po bang dalhin ang mga ito sa mga awtoridad? Tanong ni Marcus. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa kanyang amo na tila anumang oras ay guguho. Hindi pa, Marcus, sagot ni Amara habang dahan-dahang itinatago ang bote sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mabilis na pagkakulong ay masyadong madali para sa kanila. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagkaubos ng hininga, katulad ng ginawa nila sa akin sa loob ng 10 taon. Gusto kong makita kung paano sila magmakaawa sa taong pilit nilang ginawang bangkay. Samantala, sa bahay ng mga Villanueva, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng sunog na pagkain. Wala na si Amara na laging naglilinis at nagluluto ng maayos. Si Cheska ay nakaupo sa sofa, abala sa pag-aayos ng kanyang kuko, habang si Aling Remedios ay pabalik-balik sa kusina, rumerenta dahil sa pagod. Denzel, ano ba ang gagawin natin? Wala na tayong kuryente bukas kung hindi mababayaran ng bill. Sigaw ni Remedios habang itinatapon ang basahan sa mesa. At itong babaeng ito, itinuro niya si Cheska. Wala na bang ibang alam gawin kundi mag-ayos ng sarili? Mamatay na tayo sa gutom. Nay, huwag niyo akong ituro, sagot ni Cheska. Tumayo siya at hinarap ang matanda. Akala ko ba ay mayaman kayo? Akala ko ba ay kontrolado niyo ang lahat? Kung alam ko lang na ganito kahirap ang buhay dito, hindi sana ako sumama kay Denzel. Mas mabuti pa si Amara, kahit may sakit, may pakinabang. Anong sabi mo? Ang boses ni Remedios ay tumaas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw ang sumira sa lahat. Kung hindi dahil sa pagmamadali mong paalisin si Amara, sana ay nakuha pa namin ang huling pera niya sa bangko. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, pumasok si Denzel na galing sa labas. Ang kanyang barong ay gusot-gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Bagsak ang kanyang mga balikat habang inilalapag ang kanyang bag sa sahig. Wala na. Ayaw akong kausapin ng board.
Bulong ni Denzel. Tinanggal na ako sa pwesto. At ang masama pa, may mga balitang kumakalat na iniimbestigahan ng kumpanya dahil sa mga nakaraang anomalya na ako ang pumirma. Nay, makukulong ako kung hindi ko ito mababayaran. Lumapit si Remedios sa kanyang anak. Hinawakan ang mukha nito nang may halong takot. Anak, hindi pwede. May paraan pa. Iyong mga gamot ni Amara, may natira pa sa cabinet. Baka pwedeng ibenta natin ang mga mamahaling bitamina na binibili natin noon? Napatigil si Denzel. Tumingin siya sa cabinet kung saan nakatago ang mga gamot na ginamit nila para sa asawa. Ngunit hindi niya alam na ang bawat galaw nila ay binabantayan na ng mga mata sa dilim. Bumalik ang eksena kay Amara. Nakatayo siya sa harap ng isang laboratorio sa loob ng kanyang kumpanya. Inabot niya ang mga ebidensya sa isang scientist. Sa loob ng kanyang puso, unti-unti nang namamatay ang huling hibla ng awa. Ang Amara na marunong magpatawad ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang Madam CEO na handang sumingil sa bawat luhang pumatak. Marcus, ihanda ang press conference para sa anibersaryo ng Cresta Holdings sa Makalawa, utos ni Amara habang sumasakay sa kanyang sasakyan. At padalhan mo ng VIP invitation sina Denzel at Aling Remedios. Sabihin mo, ito ang huling pagkakataon para maisalba ang kanilang kumpanya. Isang madilim na kislap ang dumaan sa paningin ni Amara. Gusto niyang makita ang kanilang mga mukha kapag natuklasan nilang ang reynang tinapakan nila ay siya ring humahawak sa kanilang mga leeg. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang telepono. Isang boses ng isang matandang babae. Umiiyak at nagmamakaawa. Isang boses na kilalang kilala niya mula sa kanyang kabataan. Amara, tulungan mo ako. Ang anak ko. Ang tunay na nangyari sa aksidente. Hindi si Denzel ang nagligtas sa'yo. Nabitawan ni Amara ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila isang babala na ang hukay na kinahuhulugan niya ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono sa makapal na alpombra ng sasakyan ay tila isang babala ng pagguho ng huling kuta ng alaala ni Amara. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa kawalan, habang ang boses ng matandang babae, si Aling Rosa, ang dating nanilbihan sa kanila, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. 10 taon. 10 taon niyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalusugan kay Denzel dahil sa maling akala na ito ang nagligtas sa kanya mula sa nagbabagang sasakyan. Ngunit ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang malamig na tubig na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Hindi si Denzel ang bumuhat sa kanya. Hindi si Denzel ang sumugod sa apoy. Si Denzel ay nakatayo lamang sa malayo, nanonood, habang isang estranghero ang nagbuwis ng buhay para sa kanya. Marcus. Ang tinig ni Amara ay gumaralgal, puno ng pait na hindi maipaliwanag. Ipinagkatiwala ko ang lahat sa isang magnanakaw. Hindi lang niya ninakaw ang aking lakas, kundi pati ang dangal ng taong tunay na nagligtas sa akin. Hanapin mo si Aling Rosa. Siguraduhin mong ligtas siya. At alamin mo kung sino ang lalaking iyon. Habang ang puso ni Amara ay unti-unting nagiging isang matigas na bato, sa kabilang dako ng lungsod, isang kinakalawang na gate ang bumukas. Isang puting sobre na may gintong tatak ng Cresta Holdings ang iniwan ng isang courier. Mabilis na kinuha ni Denzel ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pag-asa. Sa loob ng nagdaang mga araw, ang kanyang mundo ay naging isang madilim na eskinita. Ang mga utang ay parang mga aninong humahabol sa kanya at ang tanging paraan para makatakas ay ang himalang ito. Nay! Cheska! Tingnan ninyo ito! Sigaw ni Denzel habang patakbong pumasok sa sala. Isang VIP invitation para sa anniversary gala ng Cresta Holdings. Isang pagkakataon para makausap ang chairperson,
Sabi sa sulat, isa tayo sa mga espesyal na panauhin dahil sa ating kontribusyon sa industriya ng transportasyon. Nagliwanag ang mukha ni Aling Remedios. Agad niyang binitawan ang basahan at inagawang sulat. Sinasabi ko na nga ba, Denzel? Hindi tayo pababayaan ng tadhana. Siguradong nakita nila ang galing mo. Kapag nakausap natin ang chairperson na yan, gagamitin ko ang aking alindog bilang isang ina. Sasabihin kong biktima lang tayo ng maling akala ni Amara. Ngumisi rin si Cheska habang tinitingnan ang gintong disenyo ng imbitasyon. Denzel, kailangan ko ng bagong gown. Hindi ako pwedeng humarap sa mga bilyonaryo na ganito lang ang suot. Isang gabi lang ito. Siguradong maibabalik natin ang lahat ng nawala sa atin. Hindi nila alam. Ang bawat salitang binibitawan nila ay tila mga hakbang patungo sa isang bitayan na maingat na inihanda ni Amara. Ang imbitasyong yon ay hindi isang pintuan ng pagkakataon, kundi isang rehas na dahan-dahang magsasara sa kanila. Gabi na nang makarating si Amara sa isang maliit at lumang bahay sa labas ng lungsod. Doon, natagpuan niya si Aling Rosa, matanda na at sakitin. Sa pagtatagpong yon, ang katotohanan ay tuluyan ng nabuo. Ipinagbantaan ako ni Aling Remedios, noon Amara. Umiiyak na pahayag ng matanda, habang hawak ang kamay ng kanyang dating amo. Sabi niya, papatayin nila ang pamilya ko kung sasabihin ko ang totoo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano ka iniwan ni Denzel sa loob ng kotse dahil natatakot siyang sumabog ito. Isang lalaking nakamotorsiklo ang tumigil. Siya ang kumuha sa'yo. At noong dumating ang mga pulis, doon na umeksena si Denzel para magmukhang bayani. Humigpit ang kapit ni Amara sa kanyang saya. Ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na sapat para ilarawan ang nararamdaman niya. Sino ang lalaking yon, Aling Rosa? Nasaan na siya? Yumuko ang matanda. Hindi ko alam ang pangalan niya, anak. Pero may iniwan siyang isang gamit noon na nahulog sa damuhan. Isang pilak na singsing na may nakaukit na letrang V. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon sa pag-asang balang araw ay maibabalik ko ito sa tunay na may-ari. Inabot ni Aling Rosa ang isang maliit na tela. Pagbukas ni Amara, ang pilak na singsing ay kuminang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang letrang V ay pamilyar sa kanya. Hindi ito V para sa Villanueva. Ito ay ang logo ng kumpanyang karibal ni Denzel, ang Valderrama Corporation. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong katawan ni Amara. Kung ang nagligtas sa kanya ay isang Valderrama, ibig sabihin ay 10 taon niyang pinaniwalaan ang kaaway ng taong tunay na nagmahal at nagligtas sa kanyang buhay. Marcus! Tawag ni Amara sa kanyang asistente na naghihintay sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pagpapasya. Ihanda ang lahat para sa gala. Gusto kong ang gabi ng anibersaryo ay maging gabi ng paghuhukom. At Marcus, hanapin mo ang kasalukuyang namumuno sa Valderrama. Oras na para magbayad ako ng tunay na utang na loob. Ang gabi ay lumalim at ang mga tala sa langit ng Cebu ay tila nagmamasid sa isang reynang handa nang bumawi ng kanyang korona. Ngunit sa dilim ng gabi, may isang pares ng mga mata ang lihim na nagbabantay kay Amara mula sa malayo. Isang lalaking matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang pilak na singsing na may nakaukit na letrang V ay naging kasing bigat ng isang tipak ng bato sa palad ni Amara. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang pasasalamat at katapatan ay nakatali sa isang lalaking ang tanging ginawa ay panoorin siyang mamatay sa gitna ng apoy. Ang bawat haplos ni Denzel sa kanyang kamay noon, ang bawat salita ng pagpapakitang tao na siya ang nagligtas sa kanya, ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang kaluluwa. 1 dekada, Marcus, bulong ni Amara habang nakatingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga nanunudyong mata. 1 dekada akong naglingkod sa isang demonyong nagsuot ng maskara ng isang bayani. Habang ang taong tunay na nagligtas sa akin
ay marahil ay kinalimutan ko na o itinuring pang kaaway. Madam, ang pamilya Valderrama ay kilalang mahigpit na karibal ng mga Villanueva sa negosyo ng transportasyon, paliwanag ni Marcus habang inilalatag ang mga files sa mesa. Si Vincent Valderrama ang panganay na anak. Ayon sa mga balita noon, dumanas siya ng matinding pinsala sa kanyang mga kamay matapos ang isang hindi malamang insidente 10 taon na ang nakalilipas. Mula noon, hindi na siya nakitang humahawak ng manibela at tuluyan ng lumayo sa publiko. Napapikit si Amara. Ang kirot sa kanyang puso ay tila isang apoy na muling nagliliyab. Ang pinsala sa kamay ni Vincent ay ang ebidensya ng kanyang kabayanihan, ang kabayanihang ninakaw ni Denzel para makuha ang tiwala at yaman ni Amara. Habang ang gabi ng paghuhukom ay papalapit, sa loob ng maliit at madilim na bahay ng mga Villanueva, ang bango ng pag-asa ay humahalo sa amoy ng lumang damit. Denzel, siguraduhin mong itong suit na ito ang isusuot mo. Utos ni Aling Remedios habang pilit na pinaplansa ang isang lumang tuksido. Kahit wala na tayong pera, kailangang magmukha tayong kagalang-galang sa harap ng chairperson ng Cresta. At ikaw naman, Cheska, huwag kang masyadong malikot. Baka masira yung gown na nirentahan natin gamit ang huling pera sa alkansya. Nay, huwag kayong mag-alala. Sagot ni Denzel habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng basag na salamin. Kapag nakuha ko ang tiwala ng chairperson, hindi lang natin mababawi ang bahay na ito. Magagawa ko ring balikan si Amara at ipakita sa kanya na hindi ko siya kailangan. Siguradong nagsisisi na ang babaeng iyon ngayon. Baka nagtatago na sa kung saang lungga dahil sa hirap. Tumawa ng mapait si Cheska. Sana nga, Denzel. Dahil kung hindi ito magtatagumpay, huwag mo nang asahan na mananatili pa ako sa tabi mo. Hindi ako ipinanganak para magtiis sa ganitong buhay. Hindi alam ng mga Villanueva na ang bawat pangarap na binuo nila sa gabing iyon ay tila mga kastilyong buhangin na dahan-dahang tinitibag ng paparating na alon. Dumating ang gabi ng anniversary gala. Ang grand ballroom ng pinakamarangyang hotel sa Cebu ay napupuno ng mga dekorasyong ginto at pilak. Ang mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo ay nagtitipon, nagpapalitan ng mga matatamis na salita at malalakas na tawa. Sa gitna ng karangyaan, pumasok ang mga Villanueva, si Denzel na pilit itinatago ang kaba, si Aling Remedios na halos mabali ang leeg sa pagtingin sa paligid, at si Cheska na pilit na nag-aastang prinsesa. Nasaan na ang chairperson? Bulong ni Remedios habang kumukuha ng mamahaling wine mula sa isang dumaang waiter. Gusto ko na siyang makita at pasalamatan sa imbitasyong ito. Sandali lang, Nay. Sabi sa programa, darating siya anumang sandali. Sagot ni Denzel habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa malaking entablado na natatakpan ng isang pulang kurtina. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Ang katahimikan ay naging kasing lalim ng isang gabi sa sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ng mga taong naghihintay. Pagkatapos, isang malakas na beam ng liwanag ang tumama sa gitna ng entablado. Dahan-dahang bumukas ang pulang kurtina. Isang babaeng nakasuot ng isang makinang na puting gown na tila balot ng mga bituin, ang dahan-dahang lumakad patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at kapangyarihan. Nang humarap siya sa publiko, ang buong ballroom ay tila nawalan ng hininga. Nanlaki ang mga mata ni Denzel. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay hanggang sa tumama ito sa sahig, nabasag sa libo-libong piraso, at ang tunog nito ay tila isang hudyat ng kanyang pagkawasak. Amara? Ang bulong ni Denzel ay naging isang desperadong hiling na sana ay nagkakamali lang siya. Nakatayo sa entablado ang babaeng itinuring nilang basura, ang babaeng dahan-dahan nilang pinatay sa loob ng 10 taon. Si Amara Villanueva, ang chairperson ng Cresta Holdings, ay nakatingin ng diretso sa kanila
na may isang ngiting hindi mo malaman kung pagpatawad o paghatol. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang matikas na lalaki ang lumabas mula sa anino at tumayo sa tabi ni Amara. Kinuha nito ang kamay ng babae at hinalikan ito ng may matinding paggalang. Sa ilalim ng liwanag, nakita ni Amara ang mga peklat sa kamay ng lalaki. Ang mga peklat na 10 taon niyang hindi napansin. Si Vincent Valderrama. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naputol ng isang malamig na tinig mula sa mikropono. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Amara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya. Ngayong gabi, ibubunyag natin ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng apoy. Tumingin si Amara kay Denzel at sa pagkakataong yon, alam ng lalaki na wala na siyang matatakbuhan. Ang katanungang bumabagabag sa lahat ay biglang nabuo. Ano ang gagawin ni Amara ngayong nasa harap na niya ang kanyang tunay na bayani at ang kanyang pinakamalupit na kaaway? Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay tila mga sulo na nakatuon sa entablado. Ngunit ang pinakamainit na apoy ay nagmumula sa mga titig ni Amara. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Hinihiwa ang hangin habang ang bawat panauhin ay naghihintay sa susunod na kaganapan. Si Denzel ay nananatiling nakatayo sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na binihisan ng tuksedo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong pababa. Isang tahimik na saksi sa kanyang matinding takot. "Amara, hindi ito maari." Ang bulong ni Denzel ay halos hindi marinig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, tila ito ay isang pagsabog. Mabilis na kumilos si Aling Remedios. Sa kabila ng takot, namayani ang kanyang pagiging oportunista. Pilit niyang isinantabi ang mga taong nakaharang at naglakad patungo sa paanan ng entablado. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang plastik na ngiti na puno ng mapanlinlang na tamis. "Amara! Anak!" sigaw ni Remedios, sapat na malakas para marinig ng lahat. "Sabi ko na nga ba at hindi mo kami papabayaan. Denzel, tingnan mo ang asawa mo. Chairperson pala siya. Amara, patawarin mo kami sa mga maliliit na tampuhan noon. Alam mo namang mahal na mahal ka namin ni Denzel, di ba?" Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang bulungan ay mabilis na kumalat, na parang apoy sa tuyong damo. Ngunit si Amara ay nanatiling hindi natitinag. Tumingin siya kay Marcus na agad namang nag-abot ng isa pang mikropono kay Vincent Valderrama. Bumaba si Amara mula sa entablado. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang ritmikong tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na tila bawat tibok ng orasan patungo sa katapusan ng mga Villanueva. Huminto siya ilang pulgada mula kay Denzel. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na dapat bayaran ng kasinungalingan. Denzel, simula ni Amara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. 10 taon. 10 taon ninyong pinaniwala ang buong mundo, pati na ang aking sarili, na ikaw ang bayaning sumugod sa apoy para iligtas ako. Pinakasalan kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng aking yaman at hinayaan kong tapakan ninyo ang aking dangal dahil sa maling akala na utang ko sa iyo ang aking hininga. Lumingon si Amara kay Vincent na dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng ballroom, malinaw na nakita ng lahat ang mga peklat, mga sunog na balat na naging permanenteng marka ng kabayanihan. "Ito ang mga kamay na tunay na humila sa akin mula sa kamatayan," patuloy ni Amara, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit.
Habang ikaw, Denzel, ay nakatayo sa malayo. Iniisip kung paano mo pakikinabangan ang aking pagkamatay. At nang mabuhay ako, ninakaw mo ang kwento ng ibang tao para gawin akong bilanggo sa sarili kong bahay. Ha! Hindi totoo iyan! Sinungaling ang lalaking iyan! Sigaw ni Denzel, pilit na humahanap ng kakampi sa karamihan. Amara, asawa mo ako. Huwag kang maniwala sa kanila. Ngunit hindi tumigil si Amara. Inilabas niya ang isang maliit na bote ng tableta mula sa kanyang pitaka at itinaas ito para makita ng lahat. At ito, ang tinig ni Amara ay gumaralgal sa puot. Ang mga gamot na ipinapakain ninyo sa akin araw-araw. Ang mga tabletang sinabi ninyong magpapagaling sa akin. Ngunit sa totoo, ay dahan-dahang lumalason sa aking katawan para manatili akong mahina at sunod-sunuran. Sa loob ng 10 taon, unti-unti ninyo akong pinapatay habang ginagastos ninyo ang aking pera. Isang matinding gulo ang sumiklab sa ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng litrato ng sunod-sunod. Ang bawat kislap ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa pagkatao ni Denzel. Si Cheska, na kanina ay nag-aastang reyna, ay dahan-dahang umatras hanggang sa mawala sa karamihan. Iniwan ang mag-ina sa gitna ng kahihiyan. Lumapit si Vincent kay Denzel. Ang kanyang tindig ay mapagbanta. Hindi ko kailanman hinangad ang pasasalamat para sa ginawa ko 10 taon na ang nakalilipas. Pero hindi ko hahayaang gamitin mo ang sakripisyong yon para saktan ang babaeng dapat ay inalagaan mo. Bumaling muli si Amara kay Denzel na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa bigat ng katotohanan. Ngayong gabi, Denzel, hindi lang diborsyo ang kakaharapin mo. Ang lahat ng ebidensya ng pag-atake sa aking kalusugan at ang mga anomalya sa kumpanya ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme ng pulis. Ang kanilang mga yabag ay mabigat at formal. Naglakad sila diretso patungo sa kinaroroonan ni Denzel at Aling Remedios. Mr. Denzel Villanueva at Mrs. Remedios Villanueva, inaaresto namin kayo sa reklamong attempted murder at grave estafa. Pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga kamay ni Denzel ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Si Aling Remedios ay nagsimulang magsisigaw, nagmura at nagmakaawa. Ngunit walang sino man sa ballroom ang nagpakita ng awa. Habang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Denzel kay Amara sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang reynang nakatayo ng matuwid, malakas at malaya. Ngunit bago tuluyang makalabas ang mga pulis, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa itaas na palapag ng ballroom. Isang madilim na anino ang mabilis na kumilos. At bago pa man makapag-react ang sinuman, isang malakas na sigaw ang bumasag sa hangin. Madam Amara, yumuko kayo! Sigaw ni Marcus. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng ballroom, ang boses ni Marcus ay tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Hindi pa man nakaka-react ang lahat. Isang mabilis na anino ang bumulusok mula sa madilim na bahagi ng balkonahe sa itaas. Ang tunog ng pagbasag ng isang kristal na florera na tumama sa semento ay naging hudyat ng isang kaguluhan na walang sino man ang nakahanda. Si Cheska, na may hitsura ng isang babaeng nawala na sa katinuan, ay sumugod patungo kay Amara. Ang kanyang gown ay gulanit, ang kanyang buhok ay sabog, at sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang matulis na piraso ng nabasag na bote. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon, tila isang hayop na nasok sa sulok. Ikaw, winasak mo ang lahat! Ang hiyaw ni Cheska ay puno ng pait. Dapat ay namatay ka na lang sa apoy na yon. Kung wala ka, sa amin ang lahat ng yaman na ito. Bago pa man tuluyang makalapit ang babae,
Isang mabilis na pagkilos ang naganap. Si Vincent Valderrama, na hindi man lang nag-atubili, ay humarang sa harap ni Amara. Ginamit niya ang kanyang sariling katawan bilang kalasag. Ang matulis na bote ay tumama sa braso ni Vincent, sapat na para mapunit ang tela ng kanyang tuxedo. Ngunit bago pa man makagawa ng mas malalim na sugat, mabilis na nasunggaban ng mga security guard si Cheska. Ang ballroom ay napuno ng ingay ng mga nagtatakbuhang panauhin at ang malakas na pagpupumiglas ni Cheska habang pilit siyang idinidikit sa sahig ng mga awtoridad. "Bitawan niyo ako! Denzel, tulungan mo ako!" Ang sigaw ni Cheska ay naging isang mahabang hikbi ng pagkatalo. Humarap si Amara kay Vincent. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot para sa lalaki. "Vincent, ang braso mo. Nasaktan ka dahil sa akin." Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vincent sa kabila ng hapdi. Tiningnan niya ang kanyang braso, kung saan ang mga lumang peklat mula sa aksidente, 10 taon na ang nakalilipas, ay muling nahaluan ng sariwang dugo. "Amara, 10 taon akong naghintay na muling magkaroon ng pagkakataong protektahan ka," mahinahon niyang sabi. "Ang maliit na sugat na ito ay wala kumpara sa 10 taon na hindi kita kapiling." Dinala ng mga pulis si Cheska kasama sina Denzel at Aling Remedios. Habang kinakaladkad sila palabas, ang anyo ng mga Villanueva ay tila mga basang sisiw na pinagtatawanan ng tadhana. Ang kanilang mga pangalan, na dati ay pilit nilang itinatampok sa karangyaan, ngayon ay nakatatak na sa putikan ng kahihiyan. Nang tuluyang lumisan ang mga awtoridad at ang karamihan sa mga panauhin, ang Grand Ballroom ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga ilaw ay dahan-dahang lumamlam, tila ba nagbibigay daan sa paghilom ng mga sugat na matagal nang nakatago. Naupo si Amara sa isang tabi, habang si Marcus ay abala sa pag-aasikaso sa mga natitirang detalye. Nanatili si Vincent sa tabi niya, hindi bumibitaw, tila ba natatakot na kapag lumayo siya ay muling mawawala ang Reynang matagal na niyang hinahanap. "Bakit, Vincent?" tanong ni Amara habang nakatingin sa pilak na singsing na suot na ngayon ng lalaki. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo noon? Bakit hinayaan mong maniwala ako sa kasinungalingan ni Denzel?" Huminga ng malalim si Vincent. "Noong gabing iyon, matapos kitang mailabas sa sasakyan, nawalan ako ng malay dahil sa dami ng dugong nawala sa akin. Nang magising ako sa ospital pagkalipas ng ilang linggo, balitang-balita na ikakasal ka na sa bayaning nagligtas sa iyo. Nakita ko ang mga litrato ninyong masaya. Akala ko ay mahal mo siya at siya ang nagpapasaya sa iyo. Ayokong sirain ang kaligayahan mo gamit ang isang katotohanang baka hindi mo paniwalaan." Hinawakan ni Amara ang kamay ni Vincent, ang kamay na may mga peklat ng sakripisyo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luhang hindi na para sa pait, kundi para sa pagsisisi sa mga panahong nasayang. "Patawarin mo ako, Vincent. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako." "Wala kang dapat ihingi ng tawad, Amara. Ang mahalaga ay narito na tayo," sagot ni Vincent, sabay dahan-dahang haplos sa buhok ni Amara. Sa gitna ng kanilang madamdaming pag-uusap, mabilis na lumapit si Marcus na may dalang isang tablet. Ang kanyang muka ay seryoso. Tila may natuklasan siyang isang bagay na hindi dapat balewalain. "Madam, pasensya na sa pag-abala," bulong ni Marcus. Ngunit bago pa man tuluyang maipasok sa selda si Denzel, may isang dokumentong na-recover ang aming team mula sa kanyang lihim na vault sa bahay. Hindi ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Inabot ni Amara ang tablet. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang scanned copy ng isang sertipiko ng kapanganakan. Isang pangalan ang nakasulat doon na nagpabago sa buong pagkatao ni Amara. Hindi lang siya pinagtaksilan ni Denzel sa negosyo at pag-aibig. May isang malaking lihim ang pamilya Villanueva tungkol sa tunay na pagkatao ni Amara na maaaring magpabagsak hindi lang sa kanila, kundi sa buong pundasyon ng Cresta Holdings.
Marcus, sigurado ba ito? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Opo, madam. At kung totoo ang dokumentong ito, ibig sabihin ay hindi ka lang basta chairperson. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng isang pamilyang akala ng lahat ay matagal nang naglaho. Ang pagbagsak ng isang lihim ay tila pagsilang ng isang bagong bagyo. Sino ba talaga si Amara Villanueva? At bakit tila mas lalong nagiging mapanganib ang kanyang bawat hakbang patungo sa katotohanan? Ang bawat titik sa lumang papel na hawak ni Amara ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang kanyang paningin ay lumabo. Hindi dahil sa lason na dati nilang ipinapakain sa kanya, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumabog sa kanyang harap. Ang sertipiko ng kapanganakan ay hindi nagsisinungaling. Ang kanyang mga magulang ay hindi mga ordinaryong tao na namatay sa hirap. Siya ay anak ni Don Teodoro Cresta, ang tunay na nagtatag ng imperyong kinalalagyan niya ngayon. Kaya pala, ang bulong ni Amara ay halos malunod sa hagulgol ng hangin sa loob ng opisina. Kaya pala ganoon na lamang ang pagnanais nilang ikulong ako sa sakit. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil natatakot silang malaman ko na ako ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hibla ng yaman na tinatamasa nila. Napaupo si Amara. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Ang lahat ng pagpapakumbaba niya noon, ang lahat ng pagtanggap niya sa mga pang-aalipusta ni Aling Remedios dahil sa akalang utang na loob niya ang niya ang kanyang buhay, ay isa palang napakalaking sumpa. Ang mga Villanueva ay hindi mga tagapagligtas. Sila ay mga magnanakaw ng pagkatao. Madam, mahinahong lumapit si Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng simpatiya. Ayon sa mga dokumentong nakuha namin, nalaman ni na Denzel ang tungkol sa iyong tunay na pinagmulan noong bago pa ang aksidente, 10 taon na ang nakalilipas. Pinlano nila ang lahat para magmukhang naulila ka at walang matatakbuhan kundi sila. Tumayo si Vincent mula sa tabi ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa babaeng matagal na niyang minamahal. Ginamit nila ang iyong kahinaan para itago ang iyong korona, Amara. Ang aksidenteng iyon, hindi lang iyon pagkakataon. Baka pati iyon ay may kinalaman sila. Hindi na sumagot si Amara. Ang kanyang katahimikan ay naging kasing panganib ng isang paparating na tsunami. Dahan-dahan niyang itinupi ang dokumento at inilagay sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng gulat, ay napalitan ng isang determinasyong kasing tigas ng diamante. Dinala na ba sila sa presinto? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Opo, madam. Kasalukuyan silang isinasailalim sa inquest. Sagot ni Marcus. Ihanda ang sasakyan. Gusto ko silang makita. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang reynang ninakawan nila ay alam na ang lahat. Sa loob ng madilim at masikip na selda ng presinto, ang ingay ng pagtatalo ni na Denzel at Aling Remedios ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na bato. Wala na ang kanilang dangal. Wala na ang kanilang mga mamahaling damit na ngayon ay lukot-lukot na at puno ng dumi. Kasalanan mo ito, Denzel. Kung hindi ka naging pabaya, hindi tayo hahantong sa ganito. Rumerenta si Remedios habang nakakapit sa mga rehas. Dapat ay mas dinagdagan pa natin ang dosis ng gamot sa babaeng yon para tuluyan na siyang nawala sa katinoan. Tumahimik na kayo, Nay. Bulyaw ni Denzel habang nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Wala na. Tapos na ang lahat. Alam na ni Amara ang tungkol sa kumpanya. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa pasilyo ang nagpatigil sa kanilang pag-aaway. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na papalapit. Nang huminto ang mga yabag sa harap ng kanilang selda, dahan-dahang inangat ni Denzel ang kanyang ulo. Doon ay nakatayo si Amara. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa talim. Sa tabi niya ay si Vincent, na tila isang bantay na handang pumatay para sa kanya.
Amara! Anak! Tulungan mo kami! Mabilis na nagbago ang anyo ni Remedios, pilit na umiiyak at nagmamakaawa. Nalinlang lang kami ng demonyong si Cheska. Siya ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap, bawiin mo ang demanda. Babalik tayo sa dati. Magsisilbi ako sa iyo habang buhay. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Amara. Lumapit siya sa rehas, sapat na para maramdaman ng mag-ina ang kanyang malamig na hininga. Magsisilbi? Katulad ng pagsisilbi ninyo sa akin sa loob ng 10 taon? Tanong ni Amara. Inilabas niya ang kopya ng birth certificate at idinikit ito sa rehas. Alam ko na, Remedios. Alam ko na kung sino ako. Alam ko na ang pangalang Villanueva na ipinahiram ninyo sa akin ay isang kulungan para hindi ko mahanap ang tunay kong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Denzel. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tila naputol. Amara, pakinggan mo ako. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko, Denzel. Putol ni Amara. Ang bawat tabletang ipinainom ninyo sa akin ay katumbas ng 1 taon sa loob ng bilangguan. Ang bawat saksak ninyo sa aking likod ay babalik sa inyo ng 100 beses. Hindi lang pera ang kukunin ko sa inyo. Kukunin ko ang inyong kalayaan, ang inyong pangalan, at ang inyong dangal hanggang sa wala nang matira, kundi ang pagsisisi. Tumalikod si Amara, hindi na pinakinggan ang mga hiyaw at pagmamakaawa ng mag-ina na ngayon ay nag-uumpisa ng mag-away muli sa loob ng selda. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Huminto si Vincent sa tabi niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Ano na ang susunod, Amara? Tumingin si Amara sa malayo, kung saan tanaw ang gusali ng Cresta Holdings. Oras na para linisin ang pangalan ng aking ama. At oras na para matutunan kong mamuhay nang hindi dinidiktahan ng takot. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Sa loob nito, isang lalaking may hawak na lumang litrato ni Don Teodoro Cresta ang dahan-dahang naglabas ng isang patalim. Ang paghihiganti ay hindi pa tapos dahil ang tunay na kaaway ni Don Teodoro ay hindi ang mga Villanueva, kundi ang isang aninong matagal nang naghihintay sa paglitaw ng tunay na tagapagmana. Ang bawat hakbang ni Amara sa damuhan ng sementeryo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga alaala na matagal nang pilit na binura ng mga Villanueva. Hawak niya ang isang kumpol ng mapuputing bulaklak. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ulan. Huminto siya sa harap ng isang marangyang puntod na gawa sa itim na marmol. Doon, nakaukit sa gintong mga titik ang pangalang halos hindi niya nabanggit sa loob ng 10 taon, Don Teodoro Cresta. Tay, narito na po ako. Ang bulong ni Amara ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. Patawarin niyo ako dahil hinayaan kong ariin ng iba ang iyong pinaghirapan. Patawarin niyo ako dahil naging mahina ako sa kamay ng mga taong ang tanging hangad ay sirain ang ating pangalan. Dahan-dahang lumapit si Vincent at tumayo sa likuran ni Amara. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na nagbibigay ng proteksyon. Inilapag ni Amara ang mga bulaklak at hinaplos ang malamig na bato. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Isang pakiramdam ng pagbabalik sa kanyang tunay na tahanan. Madam, mahinahong tawag ni Marcos habang nakatayo sa di kalayuan. Ang board of directors ay naghihintay na sa inyong pagdating. May mga katanungan tungkol sa legalidad ng paglilipat ng kapangyarihan mula sa pamilya Villanueva pabalik sa inyo. Tumingin si Amara kay Vincent at nakita niya ang pagtango nito. Huwag kang mag-alala, Amara. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Hindi ko hahayaang muli kang saktan ng kahit na sino. Bumalik sila sa lungsod, sa gusali ng Cresta Holdings na ngayon ay tila nagliliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa likod ng mga makintab na salamin, ang mga bulong-bulungan ay hindi matigil.
Marami sa mga matatandang opisyal ang ayaw tanggapin na ang babaeng itinuring nilang may sakit at walang alam ay siya palang tunay na tagapagmana ng korporasyon. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay kasing talim ng isang nakatagong patalim. Nakaupo sa dulo ng mesa ang isang lalaking may edad na, si Attorney Salvador, ang dating legal counsel ni Don Teodoro. Ang kanyang muka ay seryoso at tila may itinatagong balak. Miss Villanueva, o mas tamang sabihing Miss Cresta. Simula ni Attorney Salvador, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sapat ang isang sertipiko ng kapanganakan para patunayan ang iyong karapatan. Kailangan natin ng DNA test at ang pagpapatunay ng mga dokumentong iniwan ng iyong ama bago siya pumanaw. Tinitigan ni Amara ang abogado ng walang kurap. Attorney Salvador, alam nating dalawa na ikaw ang nag-ayos ng mga dokumento noon para mapunta ang kontrol ng kumpanya kay Denzel. Alam ko rin kung magkano ang tinanggap mo mula sa pamilya Villanueva para manatiling tahimik tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan. Nanigas ang matanda sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig habang hawak ang kanyang bulpen. Kaya huwag niyo akong hamunin. Patuloy ni Amara, ang kanyang boses ay pumuno sa buong silid. Dahil bago ako pumasok sa silid na ito, nailipat na ni Marcos ang lahat ng ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon sa mga awtoridad. Maaari kang sumama sa kanila ngayon o maaari kang makipagtulungan para maibalik ang lahat ng ninakaw ninyo. Isang malakas na pagpukpok sa pintuan ang bumasag sa katahimikan. Pumasok ang mga tauhan ng NBE. Ang kanilang mga yabag ay mabigat sa sahig. Walang nagawa si Attorney Salvador kundi ang tumayo at sumama sa kanila habang ang ibang mga opisyal ay napayuko sa takot at hiya. Nang maiwan silang dalawa ni Vincent sa loob ng silid, doon lamang dahan-dahang lumubay ang balikat ni Amara. Ang kanyang pagiging matatag ay may hangganan din. Nilapitan siya ni Vincent at dahan-dahang kinuha ang kanyang mga kamay. Pagod ka na, Amara, bulong ni Vincent. Hinaplos niya ang palad ni Amara. Pinagmamasdan ang mga marka ng mga gabing hindi siya nakatulog dahil sa sakit at pag-aalala. Hayaan mo namang ako naman ang mag-alaga sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maging malakas sa harap ko. Doon ay tuluyan ng bumuhos ang mga luha ni Amara. Ang mga luhang ito ay hindi na para sa galit, kundi para sa kaluwagan ng kalooban. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Vincent. Dinaramdam ang init at seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit habang sila ay nasa sandali ng kapayapaan, sa labas ng gusali, ang itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot ay dahan-dahang huminto. Isang lalaking nakasuot ng leather jacket ang lumabas. Bitbit ang isang envelope na puno ng mga litrato ni Amara at Vincent. Kinuha niya ang kanyang radyo at nagsalita sa isang malamig na tono. Madam, nasa loob na sila. Ang tagapagmana ni Cresta at ang anak ng mga Valderrama. Magkasama sila. Ano ang susunod na utos? Isang boses ng isang babae, matanda ngunit puno ng awtoridad, ang sumagot sa kabilang linya. Hayaan mo silang maging masaya sa ngayon. Ang mas mataas na lipad, mas masakit ang pagbagsak. Gusto kong mawala ang huling alaala ni Teodoro Cresta sa harap mismo ng kanyang anak. Sino ang babaeng ito na tila may mas malalim na galit kay Don Teodoro? At paanong ang pagkakalapit ni na Amara at Vincent ay magiging mitya ng isang bagong panganib? Habang lumulubog ang araw sa Cebu, ang anino ng nakaraan ay dahan-dahang lumalaki. Handang lamunin ang anumang liwanag na pilit na itinatayo ni Amara. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang mahabang buntong hininga bago ang susunod na unos. Madam, may nag-iwan po nito sa baba. Para raw po sa inyo. Ang boses ng kasambahay ay naging hudyat ng pagkaputol sa tahimik na gabi ni Amara sa loob ng kanyang bagong penthouse. Nakaupo siya sa tabi ng bintana habang dahan-dahang hinihimas ni Vincent ang kanyang mga kamay na dati laging nanginginig sa takot. Ngunit ngayon
ay unti-unti nang humahanap ng kapanatagan. Inilapag ng kasambahay ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging isang selyong ginto na may disenyong tila isang rosas na nalalanta. Pagkaalis ng katulong, isang kakaibang lamig ang gumapang sa batok ni Amara. Isang pakiramdam na dati niyang nararamdaman noong nasa ilalim pa siya ng kapangyarihan ni Aling Remedios. Dahan-dahang binuksan ni Amara ang kahon. Ang amoy ng tuyong bulaklak at lumang alikabok ay agad na sumalubong sa kanya. Sa loob nito ay nakita niya ang isang laket na ginto, isang laket na matagal nang nawawala. Ang laket ni Ina. Ang bulong ni Amara ay halos hindi marinig. Sabi ni tatay noon, ibinaon ito kasama niya. Paanong napunta ito rito? Kinuha ni Vincent ang laket at sinuring mabuti. Nang buksan niya ito, hindi litrato ng pamilya ang nakita nila sa loob. Sa halip, isang maliit na papel ang nakatiklop ng maigi. May nakasulat doon na mga salitang tila isang sumpa mula sa nakaraan. Ang bawat korona ay may kapalit na dugo, Amara. Akala mo ba ay tapos na ang lahat sa pagkakulong ng mga hangal na Villanueva? Ang kresta ay hindi para sa isang mahinang tulad mo. Hintayin mo ang aking pagbabalik. Nabitawan ni Amara ang laket. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan niya ay tila isang marupok na salamin na anumang oras ay maaring mabasag. Vincent, may ibang tao pa. Nanginginig na sabi ni Amara. May taong mas malakas kaysa kina Denzel. Ang laket na ito, tanging ang kapatid ni tatay, si Tia Isabel, ang nakakaalam kung nasaan ito itinago. Si Isabel Cresta? Kumunot ang noo ni Vincent. Ang balita ay matagal na siyang pumanaw sa ibang bansa matapos siyang itakwil ng iyong ama dahil sa pagtatangkang nakawin ang pondo ng kumpanya. Iyon ang akala namin, sagot ni Amara habang nakatingin sa malayo. Ngunit ang sulat na ito ang sulat kamay niya. Alam ko ang bawat kurba ng kanyang mga letra. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Marcos. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa sa normal. Wala na ang kanyang karaniwang pormalidad. Ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang matinding pagkabahala. Madam, may masamang balita. Ang sasakyan ni na Denzel at Aling Remedios na maglilipat sa kanila sa provincial jail. Dumanas ng isang matinding insidente sa daan. Isang malaking truck ang bumangga sa kanila sa gitna ng highway. Ulat ni Marcos. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Nasaan sila? Buhay ba sila? Yumuko si Marcos. Patay na po si Aling Remedios bago pa makarating sa ospital. Si Denzel naman ay nasa critical na kondisyon, ngunit ang sabi ng mga saksi. Bago mawalan ng malay ang driver ng truck, may binanggit itong pangalan. Pangalan ninyo, madam. Sinadya ang pagbangga para patahimikin sila o para bigyan kayo ng babala. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Kahit gaano kalaki ang galit niya sa mga Villanueva, hindi niya ninais ang ganitong klaseng marahas na katapusan. Ang kamatayan ni Remedios ay tila isang madilim na mensahe na ang tunay na kalaban ay hindi nagbibiro. Vincent, tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Papatayin nila ang lahat ng may kinalaman sa akin. Ang mga Villanueva. Kahit gaano sila kasama, sila ang huling koneksyon ko sa nakaraan na alam ni Tia Isabel. Lumapit si Vincent at niyakap ng mahigpit si Amara. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Amara. Titira ka sa mansyon ng mga Valderrama. Doon, mas ligtas ka. May mga tauhan ako na magbabantay sa iyo bawat segundo. Dahan-dahang tumango si Amara. Ngunit habang nag-eempake siya ng kanyang mga gamit, napansin niya ang isang anino sa bintana ng kabilang gusali. Isang pulang tuldok mula sa isang laser pointer ang dahan-dahang gumagapang sa pader ng kanyang kwarto.
hanggang sa tumigil ito sa mismong tapat ng puso ni Vincent. Vincent, yumuko ka! Ang sigaw ni Amara ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig. Ang bintana ay nagkapira-piraso. Ang bawat piraso ay tila mga kristal na ulan na bumabagsak sa sahig. Hinila ni Vincent si Amara pababa. Itinago ito sa ilalim ng matibay na mesa habang ang mga security guard ay nagsimulang magtakbuhan sa loob ng penthouse. Ang katahimikan matapos ang insidente ay mas nakakatakot kaysa sa mismong putok. Walang ibang narinig kundi ang mabilis na paghinga ni na Amara at Vincent sa ilalim ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na transmitter na naiwan sa balkonahe ang biglang tumunog. Isang boses ng isang matandang babae ang lumabas mula rito. Malamig, tuyot at puno ng tagumpay. Takbo, Amara. Takbo hanggat kaya mo. Pero tandaan mo, ang dugong kresta na dumadaloy sa'yo ay siya ring magiging mitya ng iyong katapusan. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Sino ba talaga si Tia Isabel? At ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik matapos ang 10 taon? Ang paghihiganti ba ay para sa kumpanya? O may mas malalim na lihim ang pamilya Cresta na mas matindi pa sa pagtataksil ng mga Villanueva? Ang bawat piraso ng nabasag na salamin sa sahig ng penthouse ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit, matalas at mapanganib. Sa ilalim ng madilim na silid, tanging ang mabigat na paghinga ni Vincent at ang mabilis na tibok ng puso ni Amara ang maririnig. Ang usok mula sa tama ng bala sa pader ay may masangsang na amoy na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Vincent! Vincent! Ayos ka lang ba? Ang boses ni Amara ay puno ng panginginig habang kinakapa ang balikat ng lalaki sa dilim. Huwag kang malikot, Amara. Manatili ka lang sa baba. Mahinahon, ngunit may halong hapdi ang boses ni Vincent. Hinawakan niya ang kanyang braso, kung saan dumanas siya ng gasgas mula sa mga tumalsik na bubog. Mabilis na pumasok ang mga tauhan ng security. Ang kanilang mga flashlight ay gumuguhit ng mga linyang puti sa gitna ng kadiliman. Sa tulong ni Marcus, dahan-dahang inakay ang dalawa patungo sa mas ligtas na bahagi ng gusali. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng service elevator, nakita ni Amara ang bahid ng dugo sa baron ni Vincent. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Amara. Ang takot na dati nagpapakumot sa kanya sa dilim ay biglang napalitan ng isang determinasyong hindi niya akalaing taglay niya. Hindi na siya ang may sakit na asawa na dumedepende sa iba. Siya na ngayon ang reynang handang pumatay para sa mga taong mahal niya. Marcus, ihanda ang lahat ng ating puwersa. Hindi tayo magtatago sa mansyon ng mga Valderrama. Ang boses ni Amara ay kasing lamig ng bakal. Kung gusto ni Tia Isabel ng gyera, ibibigay ko sa kanya ang isang impyerno na hindi niya malilimutan. Pero madam, masyadong mapanganib. Subok na katwiran ni Marcus. Wala nang mas delikado pa sa pagpapabaya sa isang ahas sa loob ng sarili mong bakuran. Putol ni Amara. Vincent, patawarin mo ako. Dahil sa akin, nalalagay ka sa panganib. Pero sumusumpa ako. Ito na ang huling pagkakataon na may masasaktan dahil sa mga kresta. Dinala sila sa isang lihim na safe house sa labas ng lungsod. Isang kuta na pag-aari ng mga Valderrama na napapalibutan ng matatayog na pader at mga armadong bantay. Doon, sa loob ng isang maliit na silid, kinuha ni Amara ang first aid kit. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Vincent. Ang mga papel ay binaliktad. Ngayon, ang babaeng dati ay laging inaalagaan ang siyang nagpapagaling sa kanyang tagapagligtas. Amara, hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Bulong ni Vincent habang nakatitig sa mga mata ng babae. Ang pamilya Valderrama ay nasa likod mo. Salamat, Vincent. Pero ang laban na ito ay personal. Si Tia Isabel, hindi lang niya gusto ang kumpanya. Gusto niyang burahin ang lahat ng alaala ni tatay dahil naniniwala siyang
Siya ang dapat na naging tagapagmana, paliwanag ni Amara, habang maingat na binabalot ng benda ang braso ng lalaki. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap si Marcus ng isang mahalagang impormasyon, isang tawag mula sa ospital kung nasaan si Denzel. Madam, gising na po si Denzel Villanueva. Ngunit ayon sa mga doktor, hindi na magtatagal ang kanyang buhay dahil sa mga pinsalang tinamo niya sa baga. Paulit-ulit niya pong binabanggit ang inyong pangalan. Mayroon daw po siyang mahalagang sasabihin tungkol kay Isabel Cresta bago siya mawala. Tumingin si Amara kay Vincent. Alam nilang dalawa na maaaring ito ay isang bitag. Ngunit alam din nilang ito na ang huling piraso ng puzzle para pabagsakin ang kanilang kaaway. Pagdating nila sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng mga makinang sumusuporta sa buhay ni Denzel ang sumalubong sa kanila. Nakahiga ang lalaking dating kinatatakutan at kinamumuhian ni Amara. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na lamang na hinihintay na tangay ng hangin. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at ang kanyang mga mata ay halos hindi na maibukas. Amara, ang boses ni Denzel ay tila isang kalansing ng tuyong lalamunan. Narito ka na, lumapit si Amara. Ngunit hindi siya nagpakita ng awa. Denzel, sabihin mo ang totoo. Nasaan si Isabel? Patawad, Amara, patawad sa lahat. Dahan-dahang itinaas ni Denzel ang kanyang kamay, nanginginig at puno ng pagsisisi. Si Isabel. Siya ang nag-utos sa amin noon. Siya ang nagbigay ng mga lason. Akala ko ay mapoprotektahan kita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Pero ginamit lang niya kami. Nasaan siya, Denzel? Diin ni Amara. Ang lumang pabrika ng Cresta, sa dulo ng pier. Nandoon ang tunay na testamento ng iyong ama. Balak niyang sunugin yon ngayong gabi para tuluyang mawalan ka ng legal na karapatan. Ang boses ni Denzel ay unti-unti nang humihina. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging isang ritmikong hirap. Amara, si Vincent. Huwag mo siyang bibitawan. Siya ang tunay na. Hindi na natapos ni Denzel ang kanyang sasabihin. Isang mahabang tunog mula sa heart monitor ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang linyang berde sa screen ay naging diretso. Isang hudyat na ang huling Villanueva ay tuluyan ng pumanaw. Nakatayo si Amara sa tabi ng kama, pinagmamasdan ng lalaking naging bahagi ng kanyang impyerno sa loob ng 10 taon. Walang luhang pumatak, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Marcus, ihanda ang mga tauhan, utos ni Amara habang tumatalikod sa kama ng namatay. Pupunta tayo sa pier. Tatapusin natin ang kwentong ito ngayong gabi. Habang papunta sila sa lumang pabrika, ang ulan ay nagsimulang pumatak muli. Tila ba naghahanda para sa isang madugong pagtatapos. Hindi alam ni Amara na sa loob ng madilim na pabrika, hindi lang ang testamento ang naghihintay sa kanya. Isang huling sorpresa mula kay Tia Isabel ang nakahanda. Isang sorpresa na magpipilit kay Amara na pumili sa pagitan ng kanyang katarungan at ng buhay ni Vincent. Sa dulo ng daan, tanaw na ang malaking anino ng pabrika sa tabi ng dagat. Ang mga ilaw sa loob ay tila mga nanunudyong mata ng isang halimaw. Ang lumang pabrika ng Cresta ay tila isang naglalakihang kabaong na gawa sa kalawang at semento. Nakatayo sa dulo ng pier habang hinahampas ng malalakas na alon. Ang ulan ay hindi tumitigil. Ang bawat patak nito sa bubungang yero ay lumilikha ng isang nakatutulig na ingay na tila libo-libong maliliit na martilyo. Pumasok sina Amara at Vincent sa loob ng malawak na gusali. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga flashlight ng mga security guard ni Vincent na gumuguhit ng mga anino sa mga nakatiwangwang na makinarya. Ang amoy ng langis at lumang papel ay nanunuot sa ilong, isang amoy ng nakaraang pilit na ibinabaon. Amara, manatili ka sa likod ko, bulong ni Vincent.
habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tagiliran. Kahit may sugat, ang kanyang tindig ay hindi natitinag. Sa gitna ng malawak na palapag, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na dahan-dahang umiindayog, nakaupo ang isang babae. Suot niya ang isang mamahaling itim na coat. Maayos ang pagkakaayos ng kanyang puting buhok at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang tumpok ng mga lumang dokumento. Si Isabel Cresta. Dumating ka rin, Amara. Ang boses ni Isabel ay mahinahon, ngunit may talim na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Eksakto sa oras para panoorin ang huling alaala ng iyong ama na maging abo. Tia Isabel, itigil niyo na ito. Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa mga pader ng pabrika. Patay na si Aling Remedios. Si Denzel ay wala na rin. Wala na kayong kakampi. Ibigay niyo sa akin ang testamentong yan at harapin niyo ang katarungan. Tumawa si Isabel. Isang tawang tuyot at walang kaluluwa. Katarungan? Ang katarungan ay para lamang sa mga may kapangyarihan, Amara. Ang kumpanyang ito ay dapat na sa akin. Si Teodoro, ang iyong ama, ay naging mahina dahil sa iyo. At ikaw, 10 taon kang naging tau-tauhan ng mga Villanueva. Akala ko ay doon ka na mamamatay. Itinaas ni Isabel ang isang lighter. Ang maliit na apoy nito ay sumasayaw, tila nagbabanta sa mga dokumentong naglalaman ng tunay na huling habilin ni Don Teodoro. Huwag! Sigaw ni Amara. Akmang lalapit siya, ngunit biglang lumabas mula sa anino ang 2 armadong lalaki at itinutok ang kanilang mga baril kay Vincent. Isang hakbang pa, Amara, at sisiguraduhin kong ang bayaning ito ay hindi na muling makakalabas ng buhay. Banta ni Isabel. Pumili ka. Ang papel na ito na magpapatunay kung sino ka talaga o ang buhay ng lalaking ito. Napatigil si Amara. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Tiningnan niya si Vincent na sa kabila ng panganib ay nanatiling kalmado ang mga mata. Tumingin siya sa mga dokumento, ang huling koneksyon niya sa kanyang ama. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na bawiin ang kanyang korona, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabing hindi sapat ang anumang yaman para palitan ang buhay ni Vincent. Amara, huwag kang mag-alala sa akin, sabi ni Vincent. Gawin mo ang nararapat. Huminga ng malalim si Amara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang liwanag ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang tunay na halaga. Sige, Tia Isabel, sunugin niyo ang mga papel na yan. Ang boses ni Amara ay matatag at walang panginginig. Sunugin niyo hanggang sa maging abo, dahil ang pagiging isang Cresta ay hindi nakadepende sa isang pirasong papel. Ang dugo ni Don Teodoro ay dumadaloy sa akin. At ang bawat empleyado, ang bawat tao sa lungsod na ito, ay nakita na kung sino ang tunay na pinuno. Kahit wala ang testamentong iyan, hindi niyo na mababago ang katotohanang natalo na kayo. Nagulat si Isabel sa naging tugon ni Amara. Sa kanyang galit, itinapon niya ang lighter sa mga dokumento. Ang apoy ay mabilis na lumiyab. Lalamunin na sana ang huling pag-asa ni Amara. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pier. Mabilis na kumilos si Marcos at ang iba pang mga tauhan na kanina pa pala nakapalibot sa gusali. Sa gitna ng gulo, sinunggaban ni Vincent ang pagkakataon para itumba ang mga armadong lalaki. Si Amara naman ay tumakbo patungo sa nagliliyab na mga papel. Hinubad ang kanyang jacket at pilit na inapula ang apoy. Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ako. Ang hiyaw ni Isabel habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang muka ay puno ng pait at pagkatalo. Ang huling reyna ng kadiliman ay tuluyan ng bumagsak. Nasalba ni Amara ang kalahati ng testamento. Bagaman sunog ang mga gilid nito, ang pirma ng kanyang ama
At ang pinakamahalagang bahagi ay nanatiling buo. Napaupo si Amara sa sahig, yakap-yakap ang mga dokumento, habang ang ulan sa labas ay dahan-dahan nang tumitila. Lumapit si Vincent sa kanya, dahan-dahang umupo sa tabi niya at inakbayan siya. Sa gitna ng madilim at lumang pabrika, isang bagong umaga ang tila nagsisimulang sumikat sa kanilang mga puso. Tapos na, Amara, bulong ni Vincent. Malaya ka na. Tiningnan ni Amara ang mga peklat sa kamay ni Vincent. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga kamay. Mga kamay na hindi na nanginginig. Mga kamay na handa nang humawak ng manibela ng kanyang sariling buhay. Hindi lang ako malaya, Vincent. Sagot ni Amara habang nakasandal sa balikat nito. Ngayon, sa wakas, ay nakauwi na ako. Ang katahimikan sa dulo ng pier ay napuno ng tunog ng dagat. Isang tunog ng paglilinis, isang tunog ng bagong simula. Ang mga Villanueva at si Isabel Cresta ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na hinding-hindi na muling magbubukas. Isang maliwanag at payapang umaga sa lungsod ng Cebu. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa malalaking bintana ng opisina ng chairperson sa Cresta Tower. Nagbibigay ng ginintuang liwanag sa silid na dati ay puno ng mga lihim at pait. Nakatayo si Amara sa harap ng bintana, bitbit ang isang tasa ng mainit na kape. Wala na ang panginginig sa kanyang mga daliri, wala na ang pamumutla sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang bawat hininga niya ay puno ng kalayaan. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Villanueva at ni Isabel Cresta. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Aling Remedios at Denzel ay naging isang babala sa buong lungsod tungkol sa batas ng karma. Si Isabel naman ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng selda, hinihintay ang habambuhay na hatol para sa kanyang mga krimen. Ang kumpanya ng transportasyon na dati ay pinamumunuan ni Denzel ay tuluyan ng isanib sa Cresta Holdings at ang mga empleyadong dati ay natatakot ay meron na ngayong maayos na pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ni Amara. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Hindi na kailangan ni Amara na lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang pamilyar na yabag ng mga sapatos at ang banayad na amoy ng pabango ay sapat na para mapangiti siya. Madam Chairperson, masyado ka na namang seryoso sa pagtanaw sa malayo. Biro ni Vincent habang papalapit sa kanya. Lumingon si Amara at sinalubong ang mga mata ni Vincent. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay, ang kamay na may mga peklat ng sakripisyo, at dahan-dahang hinawakan ang palad ni Amara. Sa bawat haplos, nararamdaman ni Amara ang init at seguridad na 10 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Vincent, sagot ni Amara. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Salamat dahil hinintay mo akong magising mula sa isang mahabang panaginip. Ang mahalaga ay gising ka na, Amara. At sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakapagpaantok muli sa iyo gamit ang kanilang mga lason. Sabi ni Vincent, sabay hila sa kanya para sa isang mahigpit na yakap. Isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa dibdib ni Vincent. Sa loob ng yakap na yon, nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan.